May pangangailangan pa ba ng mga templo at simbahan kung magbabase sa mga sinasabing naganap na sa Biblia? Maraming mga ministro, pastor o kahit pari ang mga nagsasabi, "The more you give, the more blessings daw ang matatanggap ng mga nagbibigay." Kaya kapag kaunti ang blessings na natatanggap, sinasabi nilang mas kailangan mo pang magbigay ng mas marami sa simbahan. Parang naibigay ay bumalik ng mas siksik, liglig at umaapaw. Hindi nga ba't ang kakayanan nating magbigay ngayon, maliit man o malaki, ay blessing na matatawag? Ito ang kahulugan ng sinasabi sa Biblia na, "It is more blessed to give than to receive." sapagkat kaya nga tayo nakapagbibigay ay dahil blessed na rin tayo. At hindi nasusukat ang pagiging blessed sa dami at laki ng natatanggap. Hindi ba't itinuro rin ng Biblia na kapag tayo ay nagbibigay, ay huwag umasa ng kapalit? Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Luke 6 verse 30. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Matthew 5 verse 42. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. Matthew 6 verse 2. Dapat nating maunawaan na ang pagbibigay ay para sa mga nangangailangan. Kung tayo ay may kakayanang magbigay, lalo't kung nasa atin ang harapan at abot kamay na siyang nanghihingi, bakit hindi natin gawin na? Kailangan mo pa bang ipaabot sa iyong simbahan ang tulong na ito? Huwag mo nang isubo sa kamay ng isang tao ang kaya mo nang isubo sa bibig ng nagugutom. At baka ang iyong pinag-abutan na una ay matukso pa at isubo na lang sa kanyang bibig ang dapat na para sa tunay na nangangailangan. Marami kasi ang mga simbahang nanghihingi ng porsyento o ikapu mula sa pinagkakitaan ng kanilang mga miyembro. Sasabihin nilang ito ay para sa ministry at sa gawain pang simbahan. Idadahilan na ang mga pastor at mga manggagawa nila ay nag-full-time na raw sa kanilang ministry, kaya't kailangang bigyan rin ng buwan ng sahod para naman sa ikabubuhay nila at gayon rin ng kanilang pamilya. Nakalulungkot na katotohanan sapagkat ang mga ito ay hindi itinuro o kahit ginawa ng mga apostol at lingkod ng Panginoong Hesus noon. Sa halip pa nga ay nagsipagbenta sila ng kanilang mga lupain at ang pinagbilhan ay hinati nila upang ipamahagi sa lahat ng may pangangailangan. Hindi nga sila nagbalak o naghanda ng para sa pagtatayo ng simbahan o templo, sapagkat wala na ngang pangangailangan sa mga ito. Hindi nga ba't sinabihan sila ni Jesus na sa henerasyong iyon ay masisira ng lubusan ang templong nakatayo noon sa Jerusalem? Ito ang sinabi noon ni Jesus sa kanila. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. "Do you see all these things?" he asked. "Truly I tell you, not one stone here will be left on another, everyone will be thrown down." As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. "Tell us," they said, "when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?" Dahil parating na nga noon ang oras upang masira na ang templo na simbolo ng Old Covenant Age, sapagkat wala na ngang pangangailangan pa ng simbahan at templo. Ito ang pangangailangan ng pagkasira ng templo, kasama ang mga batas ni Moses na nagpakita ng kasalanan ng mga tao noon. Dahil ang pagpapatupad sa mga batas ay pagpapakita ng kawalang pag-ibig sa kapwa na puno ng paghihiganti at pagpaparusa. Sapagkat ang pag-ibig ay pagpapatawad sa mga nagkakasala, maging kaaway man. Ito ang layunin ng Diyos upang maging katanggap-tanggap sa Kanya ang tao, ang dumakad sa kabutihang gawa ng may pag-ibig. Kaya't sa mga sumasadya naman sa paggawa ng masama, ay sila na sa kanilang sarili ang nagdadala ng kanilang kapahamakan. Napakalaking pagsalungat sa mga ginawa ng Espiritu ng Diyos ang paniniwala sa mga aral na may pangangailangan pa ng bagong templo sa Jerusalem. Gayon rin sa mga simbahang itinayo ng mga iba't ibang paniniwala na nagpapatupad muli ng kani-kanilang mga batas, ritual, paraan ng pagsamba at gayon rin sa paraan ng para sa kaligtasan.
Iba-iba nga sila sa kanilang paniniwala. Napakarami ng mga ito, kapatid. Sa malamang ay kabilang ka nga rin sa isang pinili mong sinasamahang simbahan. Parang winalang halaga kasi nila ang lahat ng pinagtagumpayanan ng Panginoong Hesus, sapagkat naghihintay pa hanggang sa ngayon ang karamihan para sa kabuuan at katuparan ng mga pangako ni Hesus. Kahit katotohanang hindi naman sa atin at sa ating panahon ipinangakong matutupad. At dahil katotohanang sa kanila at sa kanilang panahon ipinangako, ay sa kanila nga nakarating na totoo. Kaya dahil sa paniniwalang hindi pa dumating ang Panginoon, ay nagsipagtayo sila ng mga simbahang pag-aalaya nila ng mga panalangin at papuri habang naghihintay, kahit magkakaiba sila ng paniniwala. Ito ang sinabing pangako noon ng Panginoong Hesus sa kanila. Hindi ito sa atin at sa ibang panahon ipinangako, kundi sa kanila. Sila nga kasi ang pinag-uusig noon. When you are persecuted in one place, flee to another. Truly I tell you, you will not finish going through the towns of Israel before the Son of Man comes. Matthew 10 verse 23. For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done. Ito na nga ang magaganap noong paghuhukom na sinasabi ni Jesus. Truly I tell you, some who are standing here Silang mga nakatayo noon sa kanyang harapan ng kausap, will not taste death before they see the Son of Man coming in his kingdom. Matthew 16 verse 27 to 28. Hindi nga ba't napakalinaw ang kanyang sinabi? Na ang ilan sa kanila ay aabutan pang buhay hanggang sa paparating na paghahari ni Jesus sa kanyang kaharian. Ito ang dahilan ng kahalagahan ng pagkasira ng templo noon, upang sa pagbabalik ng Panginoon ay mapagharian niya ang kaharian ng Diyos para sa walang katapusang panahon. Sapagkat lulumain ang Old Covenant upang mapalitan ng bago. Isang kahariang hindi nakikita ng mata, ngunit kinabibilangan ng mga espiritong buhay ng mga naging tapat sa Diyos. Pinatunayan nga ito ng Panginoon nang sabihin niya ito sa Luke 17 verse 20 to 21. Now having been questioned by the Pharisees as to when the kingdom of God was coming, he answered them and said, The kingdom of God is not coming with signs to be observed, nor will they say, Look, here it is, or there it is. For behold, the kingdom of God is in your midst. Kung kaya't wala nang pangangailangan pa ng templong ginawa ng kamay. Matthew 24 verse 1 to 2. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Do you see all these things? He asked. Truly I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Matthew 24 verse 34. At dahil sa mga nagsabi rin na sila ay Kristiyano noon, ngunit hindi nakasumpong sa katotohanan ng pagbabalik ni Jesus, na hindi nga sa katawan kundi para sa pangakong paghuhukom at pagliligtas, ay nagsipaggawa sila ng mga bagong aral. Hindi nila naunawaan na sa pagkasira ng templo na siyang simbolo ng mga batas ni Moses, ay nagkaroon na sila ng kalayaang makasunod sa hinihingi ng Diyos na pag-ibig upang ikaligtas nila ng totoo. At dahil sa pagiging bulag ng marami sa katotohanan, lumikha sila ng mga aral at katwiran para sa pangangailangan pa ng mga simbahan at templo, nasasamahan ng mga tao habang naghihintay pa rin sa Panginoon. Kasunod niyon ang paglikha ng iba't ibang mga paniniwala, mga batas at ritual na para sa kani-kanilang simbahan. Kaya't upang matustusan ang mga pangangailangan ng kanilang mga bagong simbahan, humingi silang muli ng mga abuloy at sa iba ay pagpapatupad muli ng pag-iikapo kahit sa mga hintil. Nagpatawag silang mga bagong ministro na tinawag ring early church fathers. Kahit ang mga ito ay ipinagbawal na noon pa man ng Panginoon. Matthew 23 verse 8 to 10. But do not be called rabbi, for one is your teacher, and you are all brothers. Do not call anyone on earth your father, for one is your Father, he who is in heaven. Do not be called leaders, for one is your leader, that is, Christ. Dahil nga dumating sa panahong iyon ang kawalan na ng pangangailangan para sa pag-aalay at pagsamba sa templo. Ito ang sinabi ni Jesus. Yet a time is coming and has now come, when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth,
for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is spirit, and his worshippers must worship in the spirit and in truth. John 4, verse 23 to 24. Gayon nga ang hinihingi niyang pagsamba sa katotohanan, ang pag-ibig sa Diyos na siyang pag-ibig sa kapwa. Ito ang pinakadakilang pagsamba sa Kanya, ang paggawa sa kabutihan na tunay na maisasagawa ng kahit sa kawalan ng simbahan o templo. Pinatunayan pa ito ni Paul sa Romans 12:1. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Hindi lang ang madamdaming pag-awit sa mga simbahan, hindi ang panalangin kahit puno ng luha, o pag-aalay ng salapi at yaman. Hindi ang pagsambit sa tunay na pangalan ng Panginoon. Hindi ang pagpapalawak sa kaalaman sa Biblia. Kundi ang tunay na paggawa sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ito ang tunay na pagsamba sa katotohanan, ang pag-ibig sa kapwa na siyang pag-ibig sa Diyos. Sapagkat kung wala nga ang paggawa sa pag-ibig, ay walang kabuluhan ng lahat. Kung ito lang sana noon pa man ay pinangaral ng mga taong nagsabi na sila ay sa Diyos, na sila ay para sa Panginoon, sana ay lumaganap ang takot sa Diyos, ang paglayo sa paggawa ng masama sa kapwa. Oo nga at marami ang hindi sasang-ayon, lalo na sa mga malalaking simbahan na matagal nang naitatag. Masyado na kasing malaki ang kanilang ginugol na panahon upang sila ay makilala at pagtiwalaan ng marami nilang miyembro. Nakatanggap na kasi sila ng papuri at kapangyarihan. Nakilala na sila kaya't hindi na makabitaw pa. Katotohanan ang mga simbahang may pinangahawakang doktrina ay hirap na ngang tumanggap ng pagtutuwid kahit galing pa sa salita ng Diyos sa Biblia. Makakita man sila ng kamalian ay nakagagawa na ng paraan upang hindi na mapansin. Gayon rin sa mga miyembro, sapagkat marami na ang kanilang natanggap na aral na naglagay rin sa kanila sa katungkulan. Tulad sa ugat na napakalalim, ay mahirap nang bunutin ng kahit kaunti. Dito na rin kasi nila sinasabing nakilala ang Panginoon at natanggap ang pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya nga dalangin pa rin sa Diyos na sa kabila ng lahat ng ito, ay masumpungan sana nila ang mga naisulat ng utos ng Panginoon sa kanilang puso. Ang pag-ibig sa kapwa na siyang paggawa ng kabutihan, ang tunay nilang ikaliligtas. Maliwanag ang bili ng Panginoon. Kaya't makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ito ang tunay na noon pa man ay naihanda na ng Diyos upang siya nating lakaran sa katotohanan. Dalangin para sa kanila na bagamat nasa kamalian ay hindi sana sila sumadya sa paglayo. Kasiyahan tayo at kaawaan rin ng Panginoon. Amen.